At dahil nga doon ay nag-form ako ng UP Loan Program. Nag-donate ako ng sarili kong pera sa UP para patakbuhin at mapautang ang ating mga mamamayan na hirap. So, itong pagtatrabaho ko sa Jollibee ay bunsod nito, no? Kasi ayaw kong umasa sa aking magulang sapagkat unang-una talaga namang may 5 pa akong kapatid na pinapaaral ang aking magulang. Hirap na, halos walang makain, yung mapaaral pa kaya. So, minabuti ko, sabi ko talagang malinaw sa aking kaisipan na ako'y mag-aaral ng sarili ko. Itataguyod ko ang sarili ko. Hanggat maaari, itutulong pa ako sa pamilya ko. So, nag-apply ako dito sa Jollibee. Ang Jollibee noon ay maliit lamang na kumpanya pa. So, dyan sa may Guadalupe, isa ako sa mga unang-unang empleyado dyan sa Jollibee Guadalupe. Alam mo, katropang Arnel, hinahangan kita kasi 3 beses mo nag-apply sa Jollibee, hindi ako natanggap. Baka pag-KFC ka. Baka masyadong gwapo na tawag. So, marami kang learnings doon? Marami. Doon ko nakita yung kahalagahan ng paglilingkod sa tao, no? Kasi kung minsan yung pakikisalamuha mo sa tao, kailangang intindihin mo sila sapagkat pinagsisilbihan mo sila. Nakadepende rin doon ang iyong hanap buhay. Unang-unang mahalin mo rin ang iyong hanap buhay. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, yan ay isang bukasyon ng Panginoon na binigay sa iyo. Ang sikreto kasi sa buhay ay yung love what you are doing. Always. Para hindi ka palagi nagrereklamo at hindi ka mainggitin. So ako, sabi ko, naisip ko, ito bigay sa akin ng Panginoon ng hanap buhay na ito para ako'y makapag-aral. So, talagang ginalingan ko ang paghahanap buhay. So, marami akong natutunan doon sa buhay. Ayan, katropang meron din akong gustong tanongin kay katropang Arnel kasi binigyan siya ng isang award. Philippine Legion of Honor. Tama ba? Philippine Legion of Honor Medal. Yan. Na hindi basta-basta nabibigay yung gobyerno natin. Pwede mo kong ikwento yun na katropang Arnel? Alam mo, yung Philippine Legion of Honor Medal na sa akin yan, ay isa rin paghamon. Yan ay binigay sa akin ni Presidente Ramos sapagkat ako nung ako nasa law school pa, ay working student nga ako, nagtatrabaho ako sa peace panel. Ako ang nag-draft ng peace agreement ng RAM at saka yung sa mga loyalist. Kaya bumalik si na Senator Gringo Honasa sa ating gobyerno, sa lipunan, ay nagkaroon sila ng amnestiya. No? Then pagkatapos niyan ay na-recover namin yung kanilang mga ammunition, mga baril, at saka yung mga, lalo-lalo na yung light anti-tank weapons. Nung niransak nilang armory ng Krami, nakakuha sila ng 60 na light anti-tank weapons. Ito yung kung makikita nyo yung sini ni Rambo, ito yung parang basuka na rocket na delikado yan, no? Delikado yan na mapunta sa mga kriminal o mga terorista o kaya sa mga kalaban ng gobyerno. Si Senta yan, no? Kaya-kaya niyang gumiba ng isang tangke, isang bahay. So yun, na-recover namin yun. At dahil doon sa trabaho ko na yun, ay binigyan nga ako ni Presidente Ramos ng Philippine Legion of Honor. Hindi lang naman ako mag-isa yan. Kasamahan ko din yan ang lahat ng mga panel members. Panahon noon si General Abad, dati noon sina Foyk Alex Pama, kung pa siya noon, staff pa siya noon ni... USEC na siya ngayon. Oo, magaling na sundalo yan. No? Marami tayo. Tapos, pagkatapos noon, ay napunta naman ako kami ang kauna-unahang panel na nagsimula rin ng negotiation sa MINF. So, nalibot ko yung Mindanao, yung mga war zone dyan sa area na yan, Basilan, Zamboanga, Maguindanao. So, nakita ko ang kalagayan ng ating mga sundalo. Nakita ko rin ang pangangailangan na tulungan ang ating mamamayan upang mawakasan na itong mga karahasan na ito. No, hindi lang kasi ito, ang mga sundalo natin dapat nakaka-focus doon sa pagtatanggol ng ating territorial integrity. Dapat matigil na ang pagpapatayan ng kapwa Pilipino. So nakita rin namin dito nga sa BCDA, ito ay nasa sa puso namin para makatulong din kami rito. So, ang trabaho ko rito sa BCDA ay tinitingnan ko na hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang bukasyon. Sapagkat dati umalis na rin ako sa BCDA, gusto ko na nga magpatuloy sa pribadong sektor. Nang tumanalo nga ang ating Presidente Aquino, inimok niya ako na bumalik ulit at tumulong ulit. At nakita ko naman ang kanyang katapatan at ang kanyang dangal sa paglilingkod. Kaya minabuti ko na, sige, tumulong muna sa muli. No? So dito, nakita ko na ako ay produkto ng
ng pagmamahal ng Panginoon, kabutihan ng kapwa sa akin, at saka sa kung anumang mga swerte na ibinigay sa akin ng ating mga kababayan. So ako ay produkto ng buwis ng ating bayan sapagkat ako ay nakapag-aral sa UP. Pero So, meron pa katropang Arnel kasi ito yung isa sa pinaka-importante natin tinatanong. Kasi syempre, katropang Marlon, di ba? Habang yung mga importanteng tao mga to. Napakabilis po ng panahon. 11:55 na po ng umaga. Ayan. Magpapaumanhin po kayo kay Katropang Manny at Katropang Dexter. Pag pumanhin na po, sosobra kami ng konti. Oo, kasi napaka-importante. Napaka-importante po. Hindi po natin tatapusin ang programa. Meron isang question meron isang tanong si katropang Marlon. Okay, Oo. Napakagandang tanong yun Actually, tinanong ko rin to sa nakaraan natin. Kasi nga meron siya sinasabi parate. Katropang Arnel, kapag nandito na tayo, narating na natin ang posisyon na napakalawak ang ating responsibilidad. Marami tayong namimit at nakikilala tayo. Lalo-lalo na yung mga kababaihan. Paano mo minamanage itong mga Siyempre, sikat na siya. kasi yun ng mga kababaihan. Nakaka-relate Nakaka-relate tayo dyan. More trick question yata yan. Well, ako naman ay pinalad na magkaroon ng isang butihing may bahay. At mahalaga rin sa akin yung ang pagtingin nga namin, ako ay isang miyembro rin ng isang komunidad na Kristiyano, no? Tinatawag ito yung ligaya ng Panginoon. Mahalaga kasi sa akin yung komunidad na yon sapagkat yun ang nagbibigay sa amin ng lakas at direksyon sa aming spiritual na buhay. Ako ay ayaw ko sana lumabas na makikita natin mga kababayan na parang ako'y nagmamalinis. No? Ang pagtingin ko sa aking sarili ay isang makasalanan na nagsisikap na tahakin ang landas ng mga santo. So sa atin naman Panginoon, ang mahalaga ay nagsisikap ka na bumangon sa pagkakadapa natin. Ako'y pinalad na magkaroon ng isang may bahay na naniniwala sa ganito rin. So, yun, alam ko rin na ang mga paghanga ay lumilipas. Tayo ay tatanda rin. Wapo man ako ay papangit din. Actually, pero ang mahalaga kasi ay ano nasa sa puso. Ang mahalaga, ano bang mahalaga sa buhay natin? Sa akin, ang mahalaga sa buhay ay yung mabuhay ako na may kahulugan. Hindi sa pera, hindi sa posisyon, hindi sa karangalan, kundi ano ang buhay ko ba ay naging isang magandang halimbawa o nagkaroon ng magandang impluwensya para ang isang aking kapwa rin ay magkaroon ng pag-asa at manalig sa kanyang kakayahan at mabuhay rin ng maligaya. So, ang aking lesson dyan ay yung sa story ni Job, no? Sa ating Biblia, no? Na lahat ng ito ay pwedeng mawala sa isang segundo. Lahat ng yan. Pwede akong mawala ng trabaho kinabukasan. Pwede akong mawala ng hanap ng yaman kinabukasan. Pero dahil dumaan ako sa wala, no? Katulad nga nasabi ko, yun siguro ang dahilan kung bakit ako yung pinanganak na mahirap. Sapagkat dahil kapag ikaw ay dumanas na ng gutom, dumanas na ng pag-alipusta ng lipunan, dumanas na ng lahat ng pasakit sa buhay, hindi mo na rin ikatatakot na yan ay sungin ulit. At nakita ko naman ang pagmamahal ng Panginoon, pagmamahal ng kapwa ko, pagmamahal ng ating mga institusyon, kahit yung mga estrangherong makikita mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, ang mahalaga ay ano ba ang kahulugan ng ating buhay. So, hindi natin ikatatakot na mamatay sapagkat yan naman ay darating sa ating lahat. Ang mahalaga, ano ba ang may sasabi natin na naging kahulugan ng ating buhay. So, yun. Katropang Arnel, isa pang tanong. Napaka-importante kasi ito na matanong natin, may bigyan natin sa mga nakikinig, lalo ng mga kabataan, na may mga tinatawag na mga, sabihin natin mga revolutionary ideas o itong mga game changers na katulad mo. Ano yung mga success tips na pwede mong sabihin sa kanila kung paano i-manage o paano nila mag-create ng isang critical mass tungkol sa idea na yun? Yan, oo. Napakahalaga niyan, sapagkat masasabi ko rin, ako ay dating aktivista nung nasa UP. Member ako ng student council actually. Nakita ko rin yung nanghihinayang ako doon sa mga magagaling na mga kasamahan ko na namatay. Sapagkat at ganoon din yung mga ating mga batang mga sundalo na namatay sa pakihamon dahil sa ganitong karahasan.
nakikita ko kasi na dapat ang ating idea ay matalas. At aralin mabuti ang mga issue upang hindi tayo magpagamit. Sapagkat kuminsan, ang sinakbo ng ating damdamin ay nagtutulak sa atin upang gumawa ng mga mararahas na bagay na maaaring pagsisihan natin sa darating na panahon. So kailangan ikaw ay sundalo man, ikaw man ay estudyante, na puno-puno ng idealism. Ako hinihimo ko na patuloy nating pagyamanin ang idealism na yon. Pero ang idealism na yon ay dapat mula enlightened, no? Sa pagbabasa, sa pag-aanalisa ng mga issue, upang hindi tayo basta-basta nagpapadala sa ibang mga tao na may sariling agenda. Kasi baka magamit ang ating idealismo naman sa maling paraan. So, kailangan matalino rin tayo, matino at mahusay. Sabi nga namin sa kanila, matino at mahusay. Oo. So, medyo sumubra po tayo ng konti. Bago tayo magtapos, Katropang Arnel, any parting message sa ating mga tagapakinig? Well, sa atin po mga tagapakinig, ang akin lang pong siguro masasabi ay patuloy po tayong manalig sa Panginoon, patuloy tayong manalig sa ating kakayahan. Opo. Pagyamanin kung ano man ang meron tayo ngayon, sapagkat yan ang magdudulot ng mga mas malalaki pang pangarap na kaya niyong makamit. Ako po ay nabuhay at nakamit ng maraming biyaya sa ating Panginoon, sa tulong na rin ng ating ng Panginoon at ng ating kapwa. Pero manalig po kayo, huwag po kayo mawawala ng pag-asa, ipagpatuloy po natin ating pagmamahal sa ating bayan din. Ayan, ang napakaganda po. At ito po talaga yung ating pangyayari ngayong umaga na to. Hapon na pala. Hapon na. So, once again, nagpapasal po kami kay Katropang Ron Villagonzalos at sa Gabay Technologies sa ating earphones. Napakaganda. Maraming salamat. And then there you go. Napakinggan at siguro ay tiyak po na na-inspired po tayo sa ating katropang Attorney Arnel Casanova. Siya po yung President and CEO ng Basis and Convertible Bond Authority. Ayan, so hanggang sa muli po sa ating episode, magbabalik po kami. Ito po ang iyong katropang Mike Aquino. At syempre, ito si Katropang Johar, isang membro ng Hukbong Katihan. Si Katropang Marlon Magtira, isa ring scholar ng bayan. Masabi ko lamang na maraming salamat sa Katropang Arnel Casanova. Nagbigay ka ng inspirasyon at ang iyong pagiging scholar ng bayan ay naisabuhay mo. Meron kang malawak na pag-iisip, mahaba ang iyong pasensya at lalong-lalo na sa mga kaiba ng iyong kaisipan. At ito ay magsisilbing inspirasyon sa lalo na sa kabataan na maging bukas sa ating kaisipan, maging huwag tayong mapanghusga. Yun, at nagmula ka sa wala at ngayon ay Marami ka na. Marami ka. Marami na at saludo kami sa iyo at ikaw ay isang inspirasyon para sa mamamayang Pilipino. Hanggang sa muli, ito po ang inyong programang K-Jam Profile Monday!